Sadyang nakasisilaw ang kasalan ng taon sa ilalim ng mga chandelier ng isang Grand Hotel sa Bonifacio Global City. Kumikinang ang mga kupita ng champagne sa mga kamay na alagang-alaga. Pinupuno ng malamyos na musika ng mga biolin ang marmol na bulwagan, habang ang mga waiter na may puting guwantes ay banayad na gumagalaw, dala-dala ang mga bandeha ng caviar at mga gintong makaron. Sa sentro ng lahat ay si Jasmine Morales, isang matangkad, maganda, at mayabang na babae, suot ang isang mamahaling damit na sadyang ginawa para sa kanya. Sa gabing iyon, hindi lang siya ikakasal sa kanyang bagong nobyo, si Victor Ruiz, isang makisig na modelo, desidido rin siyang hiyain ang nag-iisang lalaking labis niyang kinamumuhian, si Elio Santos, ang kanyang dating asawa. Isang taon pa lang ang nakalilipas, si Elio ang tahimik na asawa sa kanyang tabi, dinadala ang kanilang anak sa sinapupunan at nangangarap ng isang masayang pamilya. Ngunit nang maging mahirap ang buhay at hindi na niya maitago ang kanilang mga paghihirap, itinapon siya ni Jasmine na parang basura. Naghain siya ng diborsyo, kinuha ang bahay, nilimas ang mga bank account, at iniwan si Elio na mag-isa at nagdadalang tao sa tatlong sanggol. Ang tsismis sa buong lungsod ay bangkarote na siya, walang kapangyarihan, at limot na. Ganito mismo ang gusto ni Jasmine. Kaya't nang padalhan niya si Elio ng imbitasyon sa kanyang grandeng kasal, hindi iyon dahil sa kabaitan, isa iyong patibong. Gusto niyang pumasok si Elio sa bulwagan na mukhang dukha at wasak para pagtawanan ng lahat ng bisita. Gusto niyang makita ng mundo ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang maningning na tagumpay at ng inaakala niyang kaawa-awang kalagayan ni Elio. Hayaan niyo siyang gumapang papunta rito, pagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan. Para makita nila kung gaano na siya kabagsak, mas lalo akong magmumukhang dakila, ngunit minaliit ni Jasmine ang diwa ni Elio. Ang parehong lalaking minsang tinawag niyang mahina ay tiniis ang mga gabing walang tulog kasama ang tatlong bagong silang na sanggol. Nakaligtas siya sa malulupit na tsismis at nilunok ang bawat luha hanggang sa ang kanyang puso ay naging bakal. Wala siyang planong gumapang papunta sa kasal ni Jasmine. Kung pupunta man siya, lalakad siyang taas noo, at hindi siya darating ng mag-isa. Naging tensyonado ang gabi, habang kumakalat ang mga bulungan sa bulwagan. Ang sabi ng ilan, hindi maglalakas loob si Elio na magpakita. Ang iba naman ay tumatawa, iniisip na papasok siya ng patago sa likod ng pinto suot ang mga hiram na damit. Si Victor ay mapanuyang nakangiti, tiyak na ang presensya niya ay tuluyang dudurog kay Elio. Itinaas ni Jasmine ang kanyang kopita, nilalasap na ang tagumpay ng kahihiyang kanyang inihanda. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng hotel. Ang mga paghinga ng pagkagulat ay kumalat na parang apoy sa buong silid. Isang mahabang limusin ang huminto sa labas, at mula roon ay bumaba si Elio Santos. Hindi na siya ang pagod at abandonadong lalaki na naaalala ng lahat. Suot niya ang isang eleganteng barong na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ang buhok niyang inayos na parang isang hari, at ang kanyang mga hakbang ay magaan at hindi natitinag. Sa tabi niya ay si Alessia Herrera, isa sa pinakamahiwagang bilyonarya sa lungsod, na may kahangahangang presensya. Ang kamay niya ay protektadong nakapatong sa likod ni Elio. At sa likuran nila, tatlong maliliit na bata na nakabihis ng magkakatugmang damit, sumusunod na may malalaki at inosenteng mga mata ang kambal na tatlo, mga anak ni Jasmine. Ang musika ay natigilan, ang mga kopita ng champagne ay nanigas sa ere, ang mga bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan, at sa unang pagkakataon, nawala ang mayabang na ngiti sa labi ni Jasmine. Bago ang maningning na pagpasok na iyon na yumanig sa kasalan sa BGC, ang buhay ni Elio Santos ay hinubog sa mga anino at sakripisyo. Hindi siya ipinanganak sa karangyaan. Lumaki siya sa isang tahimik na barangay sa labas ng Maynila, pinalaki ng isang solong ina na may dalawang trabaho para lang may maihain sa mesa. Mula pagkabata, natutunan ni Elio na pahalagahan ang mga simpleng bagay, mainit na pagkain, segunda manong damit, at ang uri ng pag-ibig na hindi sinusukat sa diamante, kundi sa mga sakripisyo. Sa edad na 20, inakala ni Elio na natagpuan na niya ang kanyang fairy tale nang makilala niya si Jasmine Morales. Mas matanda ito, tiwala sa sarili, isang umuusbong na negosyante na may malambing na pananalita at madaling ngiti. Para siyang isang tagapagligtas kay Elio. Ipinangako niya ang buhay na hindi niya kailanman naranasan isang komportableng tahanan, isang pamilyang binuo sa katatagan, at mga pangarap na mas malaki kaysa sa pinahihintulutan ng kanyang mundo. Sa kabila ng tahimik na babala ng kanyang ina, ibinigay ni Elio ang kanyang puso, at di nagtagal, ang kanyang mga panata. Ang mga unang araw ng kanilang pagsasama ay tila napakaganda. Niregaluhan siya ni Jasmine ng mga bulaklak, bumubulong ng mga pangako ng walang hanggan, at nanunumpa na sasambahin ang kanyang kawalang malay. Si Elio, na buong pusong naniniwala sa pag-ibig, ay naging perpektong asawa. Iniwan niya ang kanyang maliit na trabaho bilang receptionist para suportahan ang karera ni Jasmine, pinamahalaan ang kanilang tahanan, at inalagaan ang bawat detalye ng kanyang buhay. Akala niya,
ang pag-ibig ay nangangahulugan ng sakripisyo. Akala niya, sapat na ang kanyang katapatan. Ngunit habang lumalago ang yaman at ambisyon ni Jasmine, nawala ang init ng kanyang pagtingin. Hindi na niya itinuring si Elio bilang kanyang kapareha, kundi bilang isang pabigat. Nang malaman ni Elio na siya ay nagdadalang tao, isang balita na nagdulot sa kanya ng kagalakan at nanginginig na pag-asa, lumabas ang tunay na kulay ni Jasmine. Sa halip na magdiwang, kinutya siya nito. Hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo, sigaw niya. Paano mo bubuhayin ang tatlo? Dahil ang tadhana ay nagsulat ng sarili nitong malupit na pagbabago. Si Elio ay nagdadalang tao sa kambal na tatlo. Ang dapat sana isang himala ay naging kanyang pinakamabigat na pasanin. Ang mga bayarin sa ospital, ang pagod, ang takot, lahat ito'y hinarap ni Elio ng mag-isa. Tumigil sa pag-uwi si Jasmine, tumigil sa pagsagot ng mga tawag, at sa huli, pinalayas siya sa kanilang bahay, dala lamang ang isang maleta at isang durog na puso. Habang ipinagmamalaki ni Jasmine ang kanyang tagumpay sa mga makikinang na damit at mamahaling kotse, si Elio ay natutulog sa sofa ng isang kaibigan, yakap-yakap ang kanyang lumalaking tiyan, bumubulong ng mga pangako sa mga sanggol sa loob niya. Proprotektahan ko kayo anuman ang mangyari, mahahaba ang gabi. Ang mga luha ang naging kanyang tanging oyayi. Nagtrabaho siya sa mga part-time na trabaho habang buntis, naglinis ng mga opisina at nagtiklop ng mga damit sa labada para makapag-ipon ng bawat piso para sa lampin. Tinitingnan siya ng mga estranghero, ang ilan ay may habag, ang iba ay may pangungutya, sumasakit ang kanyang katawan, nabibitak ang kanyang diwa, ngunit hindi siya sumuko. Bawat sipa sa kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang laban ay hindi lang para sa sarili niya. Ito ay para sa tatlong maliliit na kaluluwa na nangangailangan ng kanyang lakas. Nang isilang ang mga sanggol, dalawang lalaki at isang babae, muling nagbago ang mundo ni Elio. Nadoble ang pagod, ngunit gayon din ang kanyang katapangan. Pinapatulog niya sila habang itinatago ang kanyang mga luha, humuhuni ng mga oyayi na kinakanta rin sa kanya ng kanyang ina. Pinapakain niya sila ng nanginginig na mga kamay, minsan ay nililipasan ang sariling pagkain para lang magkaroon sila ng sapat. Mahigpit ang kapit ng kahirapan, ngunit ang pag-ibig ang nagpatatag sa kanya. Maaaring tawagin siyang isang mahirap at itinakwil na dating asawa. Maaaring pagtawanan ni Jasmine ang kanyang paghihirap, ngunit si Elio Santos ay may daladalang mas malakas kaysa sa pera o katayuan, katatagan. At ang katatagang iyon na hinasa ng sakit at pinakinis ng sakripisyo ang siyang gagawa sa kanyang pagpasok sa kasal ni Jasmine, hindi bilang isang sandali ng kahihiyan, kundi ng tagumpay, dahil ang lalaking kanyang inabandona ay naging isang taong hindi niya kailanman masisira. Ang Grand Hotel sa BGC ay isang palasyo na nagpapanggap na hotel. Ang ballroom nito ay mas malawak pa sa isang football field, napapaligiran ng mga marmol na haligi at mga chandelier na may libu-libong kristal na tumutulo. Sa gabing iyon, bawat sentimetro ay idinisenyo hindi lang para magdiwang, kundi para sa isang palabas. Gusto ni Jasmine Morales na ang kanyang kasal kay Victor Ruiz ay sumigaw ng yaman, kapangyarihan, at tagumpay. Gusto niyang malaman ng bawat bisita na narating na niya ang tuktok, iniwan ang kanyang kahabag-habag na nakaraan at ang kanyang mahirap na dating asawa sa malayo. Ang mga imbitasyong may gintong gilid ay ipinadala ilang linggo na ang nakalipas sa mga elitista ng lungsod, mga investor, politiko, celebrity, at mga business tycoon. Ang kaganapan ay lumabas sa mga lifestyle magazine, ipinagmalaki bilang ang pagsasama ng panahon. Ang mga reporter ay nagsisiksikan sa labas, handa ang kanilang mga kamera upang kunan ang bawat marangyang detalye. Ang mga limusin ay nakahanay sa pasukan, naghahatid ng mga bisitang nakasuot ng mga damit na pang-alta sosyedad at mga barong na mas mahal pa sa taunang upa ng karaniwang pamilya. Sa loob, ang hangin ay puno ng mababaw na tawanan at pag-aalay ng champagne. Ang mga waiter na may puting guwantes ay paikot-ikot na may dalang mga bandeja ng talaba at buntot ng ulang, habang isang string quartet ang nagpupuno sa hangin ng musika ni Mozart. Sa harap ng bulwagan ay si Jasmine, bitbit ang mayabang na ngiti ng isang babaeng naniniwala na nagwagi siya sa buhay. Ipinagmamalaki niyang nakaakbay kay Victor, isang pangitain sa kanyang designer na suit, nagniningning na mga diamante, at mayabang na tiwala sa sarili. Si Victor, 26 taong gulang, ay nagagalak sa atensyon. Dati isang menor de edad na modelong nagpupumilit na makilala, ngayon ay nasa tabi na siya ng isang milyonaryong nobya sa isang kasal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Yumuyuko siya kay Jasmine, bumubulong ng matatamis na salita at ngumingiti na parabang ang bulwagan ay kanyang personal na entablado. Gustong-gusto siya ng mga kamera, at mahal niya ang bawat kislap nito. Wala siyang pakialam kung ang mga bulungan tungkol sa dating asawa ni Jasmine ay umiikot sa mga sulok. Sa katunayan, umaasa siyang darating si Elio. Hinahangad ni Victor na makita ang kanyang karibal na gumuho sa publiko. Tinapik ng mga abay ni Jasmine ang kanyang likod, binabati siya sa kanyang upgrade, itinaas ng mga bisita ang kanilang mga kopita,
hindi lang para ipagdiwang ang pag-ibig, kundi para selyuhan ang mga alyansa at tiyakin ang mga negosyo sa hinaharap. Sa maningning na bulwagang iyon, lahat ay may presyo: pag-ibig, katapatan, maging ang dignidad, at si Jasmine ay nagpapakasasa rito. Itinaas niya ang kanyang kupita ng champagne at idineklara, "Ngayong gabi, iiwan ko na ang nakaraan. Tanging tagumpay ang naghihintay sa akin." Ngunit ang totoo, hindi lang inimbita ni Jasmine si Elio para ipagyabang ang kanyang bagong buhay. Gusto niya ng isang palabas. Gusto niyang patunayan na habang siya ay lumilipad ng mataas, si Elio ay lumubog. Gusto niyang ang presensya ni Elio ay magsilbing buhay na paalala ng kanyang kataasan. Ang ilang bisita, na alam ang mapait na diborsyo, ay nagtawanan sa ideya na darating si Elio na nakasuot ng segunda manong damit, marahil ay mukhang marupok, pagod, at wasak. Siguradong darating siya para mamalimos, biro ni Jasmine ng hapong iyon. At lahat tayo ay magtatawanan. Lumakas ang orkestra habang naghahanda na magsimula ang seremonya. Handa na ang pari. Ang mga bulaklak ay nagpabango sa hangin at ang bulwagan ay puno ng pananabik. Gayunpaman, sa ilalim ng karangyaan, isang tahimik na tensyon ang kumukulo. Lahat ay nagtatanong, darating kaya si Elio? Sa tabi ng malalaking pinto sa pasukan, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa karamihan. Isang valet ang tumakbo papasok, may ibinulong sa maitre d'iam. Natigilan ang musika, lumingon ang mga ulo sa mga gintong pinto, naghihintay, nag-iisip, ngumisi si Jasmine, kumbinsido na malapit nang gumana ang kanyang patibong. Lumapad ang ngiti ni Victor, gutom sa palabas. Ang mga bisita ay yumuko, mausisa at sabik sa drama. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang lalaking malapit nang pumasok sa mga pintong iyon ay hindi ang wasak at kaawa-awang dating asawa na kanilang inaasahan. Siya ang magiging bagyo na wawasak sa kanilang perpektong ilusyon. Si Jasmine Morales ay perpekto sa sining ng panlilinlang. Para sa mga bisita sa bulwagan, siya ang perpektong nobya, kaakit-akit, matagumpay, isang babaeng umakyat sa hagdan ng yaman at nakuha ang pinakamataas na gantimpala, isang bata at makisig na asawa. Ngunit sa ilalim ng mamahaling damit at ensayadong ngiti ay isang babaeng ang ambisyon ay palaging pinapakain ng kalupitan. Ang landas ni Jasmine tungo sa tagumpay ay hindi lamang nilatagan ng kasipagan. Ito ay inukit ng mga pagtataksil, mga shortcut, at mga sirang pangako. Nang pakasalan niya si Elio, halos katamtaman lang ang kanyang sahod at malalaki ang pangarap. Ang tahimik na debosyon ni Elio, ang kanyang pagiging handang magsakripisyo, ang nagbigay sa kanya ng katatagan. Ngunit sa sandaling umangat ang kanyang karera, sinimulan niyang ituring si Elio bilang bagahe. Nagrereklamo siya sa simpleng anyo nito, kinukutya na hindi ito kapantay ng mga asawa ng kanyang mayayamang kasamahan, at minamaliit ang bawat pagsisikap niyang panatilihing buo ang kanilang pamilya. Nang ihayag ni Elio na nagdadalang tao siya, tuluyang nahulog ang maskara ni Jasmine. Sa halip na kagalakan, napuno ng kalkulasyon ang kanyang mga mata. 3 anak ay nangangahulugan ng mas maraming gastusin, mas maraming responsibilidad, mas kaunting kalayaan para habulin ang yaman at kasiyahan. "Sinira mo ang buhay ko," dinuraan niya isang gabi, isinara ng malakas ang pinto habang si Elio ay umiiyak sa sahig. Mula noon, naging mas madalang ang kanyang pag-uwi, mas malikot ang kanyang mga dahilan, hanggang sa tuluyan na niya itong pinalayas. Para sa kanya, si Elio ay isang kabanata lamang na gusto niyang burahin. Pumasok si Victor Ruiz, ang maningning na kapalit. Si Victor ang lahat ng hindi si Elio o sa tingin ni Jasmine. Siya ay bata, makisig, at galing sa isang mayaman na bilog. Sa publiko, isa siyang umuusbong na modelo, madalas na nakukuhanan ng litrato sa mga fashion event na may hawak na champagne. Ngunit sa likod ng makeup at mga designer na damit ay isang lalaking kasing kalkulado ni Jasmine. Nakita niya kay Jasmine hindi ang pag-ibig, kundi ang pagkakataon. Sa pamamagitan ni Jasmine, matitiyak niya ang lifestyle na kanyang hinahangad: ang mga diamante, mga yate, mga party sa mga mansyon. Si Victor ang nag-udyok sa kanya na ipagyabang ang kanyang bagong buhay, na nangungutya sa tuwing nababanggit si Elio. "Imbitahin mo siya," bulong niya nang simulan nila ang mga plano sa kasal, "para makita niya kung ano ang nawala sa kanya. Para makita ng lahat kung ano ang napanalunan mo." Ang kanilang kalupitan ay hindi lamang para patunayan na mas nakatataas sila, ito ay para durugin ang anumang banta sa kanyang bagong posisyon bilang ginang Morales. Magkasama, si Jasmine at Victor ay isang perpektong bagyo ng kayabangan at kasakiman. Pinapakain nila ang kahambugan ng isa't isa, bulag sa mga bulungan sa kanilang paligid. Ang ilang bisita ay hinahangaan ang kanilang katapangan, ang iba ay umiiling, nararamdaman ang paparating na sakuna. Ngunit walang pakialam si Jasmine o si Victor. Naniniwala silang hindi sila tinatablan, nakatadhana sa isang buhay ng walang katapusang pagpapakasasa. Habang ipinapasyal ni Jasmine si Victor sa bulwagan, ang kanyang tawa ay hungkag, ngunit ang kanyang pagmamalaki ay lumalaki sa bawat mainggit na tingin.
Nasisiyahan siya sa ideya na papasok si Elio na maputla at marupok, na nagpapatunay sa mundo na mas umangat siya. Si Victor ay kumapit sa kanyang braso, ang kanyang diamanteng pulseras ay kumukuha ng liwanag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malupit na pananabik. Inakala nilang isinulat nila ang perpektong dula, si Elio bilang ang trahedyang tauhan, si Jasmine bilang ang matagumpay na nobya, si Victor bilang ang nakasisilaw na gantimpala. Ngunit ang kuwentong sinubukan nilang isulat ay malapit ng gumuho, dahil ang lalaking itinuring nilang mahina ay nagbago, at ang imperyong kanilang ipinagmamalaki ay itinayo sa buhangin, naghihintay lamang na anurin ng alon. At sa gabing iyon, darating ang alon. Ang plano na hiyain si Elio ay hindi lamang isinilang mula sa kayabangan ni Jasmine. Ito ay maingat na idinisenyo, ibinulong sa mga pag-uusap sa hating gabi sa pagitan niya at ni Victor. Habang inaayos ng mga florist ang mga rosas at iniensayo ng mga organizer ang oras ng seremonya, si Jasmine at Victor ay nagbabalak ng kalupitan sa likod ng mga saradong pinto. Sigurado ka bang darating siya? Tanong ni Victor isang hapon habang nagpapahinga sila sa kanilang penthouse suite. Umiinom siya ng champagne, ang kanyang singsing na diamante ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Darating siya, sagot ni Jasmine ng may kumpiyansa. Masyadong mapagmataas si Elio para balewalain ang imbitasyon, at kahit ayaw niya, lalamunin siya ng kuryosidad. Gusto niyang makita kung ano ang nawala sa kanya. Ngumisi si Victor. Perpekto, dahil kapag pumasok siya sa mga pintong iyon, malalaman niyang hindi siya kabilang dito, at malalaman din iyon ng lahat. Inensayo nila ang sandali sa kanilang isipan. Inisip ni Jasmine si Elio na papasok ng patago, nakasuot ng isang bagay na luma, marahil ay may hawak na pitaka na binili sa isang discount store. Nakikita niya itong nakatayo ng awkward sa gilid ng bulwagan habang kinukunan ng mga litratista ng larawan si Jasmine kasama si Victor sa kanyang nakasisilaw na suit. Ito ay magiging perpekto. Isang di sinasabing paghahambing na magpapakita kay Elio bilang kaawa-awa at si Victor bilang matagumpay, ngunit gusto ni Victor ng higit pa sa simpleng paghahambing. Gusto niya ng pagkawasak, tiyakin nating mapapansin siya ng press, mungkahi niya. Sasabihin ko sa mga litratista kung saan titingin. Ngumiti tayo para sa mga kamera kasama siya, di nakikita sa tabi natin, magmumukha siyang multo ng iyong nakaraan na nagmumulto sa iyong tagumpay. Nagustuhan ni Jasmine ang ideya. At pagkatapos ng mga panata, magbibigay ako ng isang toast, dagdag niya, isang bagay na banayad, isang bagay na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin nang hindi kaya ng iba. Malalaman ng lahat na siya ang tinutukoy ko. Magtatawanan sila sa likod ng kanilang mga kopita ng champagne, at siya ay guguho, lumalim ang kanilang kalupitan sa bawat salita. Tumawa si Victor habang iniisip ang mga luha ni Elio. Ngumiti si Jasmine, nilalasap ang ideya na ang kanyang dating asawa ay mangungulubot sa bigat ng kanyang itinanghal na tagumpay. Para sa kanila, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pagpapatunay na sila ang nanalo at si Elio ang natalo. Maging ang pag-aayos ng upuan ay sumasalamin sa kanilang kasamaan. Sinabi ni Jasmine sa organizer na mag-iwan ng isang bakanteng upuan malapit sa likod, sakaling magpakita ang ex-husband. Sinabihan niya ang caterer na tandaan din ito. Si Victor, na may masamang kinang sa kanyang mga mata, ay tiniyak na ang mesa na pinakamalapit sa upuang iyon ay puno ng mga tsismosang socialite na hindi mag-aaksaya ng oras sa pagpapakalat ng mga tsismis. Sa umaga ng kasal, handa na ang plano. Tumayo si Jasmine sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mga hikaw, ngumingiti sa kanyang refleksyon. Ngayong gabi, sabi niya sa sarili, buburahin ko siya ng tuluyan. Si Victor, habang isinusuot ang kanyang suit, ay bumulong, at ngayong gabi, ako ang magiging nag-iisang Ginoong Morales na maalala ng lahat. Wala sa kanila ang nakaisip na ang kanilang entablado, na pinakintab ng ginto at champagne, ay malapit ng gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Dahil si Elio ay hindi papasok sa kanilang patibong bilang ang wasak na lalaki na kanilang inaasahan. Papasok siya na may lakas na hindi pa nila nakikita, at may mga kaalyado na sapat na makapangyarihan upang gawing kanilang tiyak na pagbagsak ang kanilang malupit na plano. Ang patibong na kanilang inilatag para kay Elio ay malapit ng magsara, ngunit hindi sa kanya kundi sa kanila. Sa gabi bago ang kasal ni Jasmine, naupo si Elio sa gilid ng isang lumang sofa sa kanyang maliit na apartment, ang ulo niya ay nasa kanyang mga kamay. Ang silid ay malabo ang ilaw mula sa isang solong lampara, na ang kumikislap na bumbilya ay naglalagay ng mahahabang anino sa nababakbak na wallpaper. Sa paligid niya, mga laruang nakakalat sa sahig, mga bote ng gatas na kalahati na lang ang laman sa ibabaw ng mesa, at ang mahinang iyak ng kanyang mga anak ay nagmumula sa silid tulugan. Dahan-dahan siyang umuugoy, ang pagod ay mabigat sa kanyang mga buto. Hindi naging mabait ang buhay mula nang palayasin siya ni Jasmine. Halos hindi siya nakaligtas, pinagsasama-sama ang mga part-time na trabaho para lang may maihain sa mesa.
Naglinis siya ng mga opisina sa gabi, nagtiklop ng mga damit sa isang labada sa araw, at nag-alaga ng mga anak ng mga kapitbahay kapag kaya niya. Ang kanyang mga kamay ay basag dahil sa mga kemikal na panlinis. Sumasakit ang kanyang likod mula sa mahahabang shift at ang kanyang mga mata ay nanunuyo dahil sa mga gabing walang tulog, tila sabik ang mundo na ipaalala sa kanya ang kanyang kabiguan. Iniiwasan ng mga dating kaibigan ang kanyang mga tawag, bumubulong na nag-asawa siya ng higit sa kanyang katayuan at nakuha niya ang nararapat sa kanya. Tinitingnan ng mga estranghero ang kanyang tiyan at pagkatapos ang kanyang kariton na may paghuhusga sa kanilang mga mata. 3 anak, walang asawa, walang pera. Maging sa tindahan ay nararamdaman niya ang sakit ng awa kapag ginagamit niya ang mga food stamp para bumili ng formula. Nang gabing iyon, habang kinukumutan niya ang kanyang mga anak sa kama, hindi niya mapigilan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pangako, mga anak ko, bulong niya, hinahawi ang malambot na buhok sa kanilang mga noo. Hindi ko hahayaang lumaki kayo na iniisip na hindi kayo minamahal. Kahit na masira ako, hindi ko hahayaang maramdaman ninyong inabandona kayo. Ngunit sa loob, nasisira siya. Ang imbitasyon sa kasal ni Jasmine ay nasa mesa ng kusina, ang gintong gilid nito ay kumikinang na parang nanunuya sa ilalim ng malabong ilaw. Halos itinapon na niya ito nang dumating. Gayunpaman, naroon pa rin ito, isang malupit na paalala na habang siya ay nagpupumilit na mabuhay, si Jasmine ay nabubuhay sa karangyaan, nagdiriwang na may mga chandelier at champagne. Alam niyang ang imbitasyon ay hindi dahil sa kortesiya, ito ay dahil sa kalupitan. Gusto siya ni Jasmine doon, gusto siyang hiyain. Idiniin niya ang card sa kanyang dibdib at humikbi, nahahati sa pagitan ng galit at desperasyon. Isang bahagi niya ay gustong sunugin ito, tanggihan ang kasiyahan nito, ngunit isang bahagi, mas malalim at mas malakas, ang bumubulong na hindi siya maaaring tumakbo magpakailanman. Masyado na siyang matagal na nagtatago, masyadong matagal na yumuyuko sa paghuhusga ng mundo. Marahil ay oras na para harapin ito, gaano man kasakit. Gayunpaman, kinakabahan siya. Inisip niya ang paglalakad sa bulwagang iyon na suot ang kanyang simpleng damit, hawak-hawak ang kanyang mga anak, lahat ng mata ay humuhusga sa kanya, bawat tawa ay tumutusok sa kanya na parang mga kutsilyo. Inisip niya ang mapanuyang ngiti ni Jasmine, ang malupit na ngiti ni Victor, ang mga bisitang bumubulong, ayan ang kawawang dating asawa. Tingnan mo kung gaano na siya kabagsak. Sumakit ang kanyang puso sa hiya, hindi siya sigurado kung kaya niya itong tiisin. Nang gabing iyon, habang tumatama ang ulan sa kanyang bintana, yumakap si Elio sa sofa at hinayaan ang bigat ng kanyang buhay na durugin siya. Umiyak siya hanggang sa manakit ang kanyang lalamunan, hanggang sa dalhin siya ng pagod sa isang hindi mapakaling tulog. Sa kanyang mga panaginip, nakita niya ang mukha ni Jasmine na nanunuya, sinasabi sa kanya na wala siyang kwenta. Nakita niya si Victor na tumatawa, nababalutan ng mga alahas, at nakita niya ang sarili niyang mag-isa, wasak, hindi nakikita. Hindi pa alam ni Elio. Ngunit ang bagyong nararamdaman niya sa loob ay ang parehong apoy na malapit nang magdala sa kanya sa bulwagan. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang puwersa na hindi kailanman mapapatahimik ni Jasmine o ni Victor. Dahil ang ilalim ay hindi ang kanyang katapusan, ito ang simula ng kanyang pag-angat. Ang liwanag ng umaga ay mahinang sumilip sa manipis na kurtina ng apartment ni Elio na nagpapatingkad sa pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Halos hindi siya nakatulog, ang kanyang isip ay umiikot sa pagitan ng takot sa kahihiyan at ng tahimik na galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Gumagalaw ang kanyang mga anak sa kanilang mga kuna, ang maliliit na kamay ay nakaunat, nagpapaalala sa kanya ng nag-iisang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Yumuko siya upang halikan ang bawat isa, bumubulong ng mga pangako na hindi niya tiyak kung matutupad niya. Isang katok sa pinto ang nagpagulat sa kanya. Nag-atubili siya, mas lalong hinigpitan ang kanyang lumang damit. Bihira ang mga bisita. Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. Sa pasilyo ay si Alessia Herrera. Narinig na ni Elio ang tungkol sa kanya. Kilala siya ng lahat sa lungsod. Siya ang mailap na bilyonaryong investor na bihirang magpakita sa publiko sa labas ng mga charity event. Matangkad, malapad ang balikat, na may mga matang nagdadala ng bigat ng napakaraming bagyo, si Alessia ay isang figura na hinahangaan at kinatatakutan. Nakita niya ang kanyang pangalan sa mga diaryo na nauugnay sa mga makapangyarihang kasunduan at donasyon sa mga ospital, ngunit hindi niya akalain na tatayo siya sa kanyang pintuan. Elio Santos? Sabi niya sa isang kalmado at matatag na boses. Sana'y hindi ako nakakaabala. Naguguluhan, tumango siya. Opo, ako nga po, pero bakit po kayo narito? Tumingin siya sa kanyang balikat patungo sa simpleng apartment, ang mga laruan, ang kuna, ang mga ebidensya ng kanyang pakikibaka. Sa isang sandali, nanigas ang kanyang panga, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga mata, dahil alam ko kung ano ang ginawa niya sa iyo. At dahil nakita ko na ang kuwentong ito dati, nanigas si Elio, lumalaki ang hinala.
Kung pinapunta ka ni Jasmine, hindi ako pinapunta ni Jasmine, matatag na sabat ni Alessia. Nandito ako, dahil nakita ko ang sarili kong ina na dumaan sa pinagdadaanan mo ngayon. Iniwan siya ng tatay ko para sa ibang babae noong may sakit siya. Namatay siyang mag-isa sa cancer. Pagkalipas ng maraming taon, ang asawa ko, natigilan ang kanyang boses sa isang segundo, bago piliting magpatuloy. Ang asawa ko ay lumaban din sa cancer. Ginawa ko ang lahat, pero nawala pa rin siya sa akin. Alam ko kung ano ang pakiramdam na makita ang isang taong mahal mo na nagdurusa dahil sa kalupitan at pagtataksil, at nanumpa ako na hindi na ako mananatiling tahimik kung makikita ko itong muli. Huminga ng malalim si Elio. Ang bigat sa kanyang boses ay hindi awa, ito ay sakit na malalim na inukit ng kanyang sariling mga peklat. Hindi ko kailangan ng tulong niyo, bulong niya, nahihiya sa panginginig ng kanyang boses. Umiling si Alessia, hindi ito tulong, ito ay hustisya. Naniniwala si Jasmine na maari niyang ipagmalaki ang kanyang kalupitan ng walang kahihinatnan, nagkakamali siya. Hindi mo kailangang harapin siya ng mag-isa. Tiningnan niya ito, ang kanyang puso'y nahahati sa pagitan ng kawalan ng paniniwala at isang marupok na pag-asa na hindi niya pinahintulutan ang sarili na maramdaman sa loob ng maraming taon. Bakit ang isang babaeng tulad niya, sa lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay magmamalasakit sa kanya? Ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga mata, wala siyang nakitang paghuhusga o pangungutya, kundi pagkilala na para bang ang kanyang sakit ay sumasalamin sa sarili nito. Hindi ako makakapasok sa kasal na iyon, sabi ni Elio, basag ang boses. Hindi nang ganito, kung kailan gusto niyang bumagsak ako. Kung gayon, huwag kang pumasok bilang kanyang biktima, malumanay na sagot ni Alessia. Pumasok ka bilang ang lalaking kanyang minaliit. Ako na ang bahala doon. Ang pangako sa kanyang boses ay hindi matitinag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elio ang pinakamaliit na kislap ng lakas na bumabalik sa kanyang dibdib. Ang hindi pa niya naiintindihan ay ang babaeng ito, na sinira ng sariling mga pagkawala at muling binuo ng habag, ay malapit ng gawing larangan ng kanyang pagbagsak ang malupit na entablado ni Jasmine. At si Alessia Herrera ay hindi kailanman pumapasok sa isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Ang mga araw bago ang kasal ni Jasmine ay lumipas para kay Elio sa pagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga anak at paglaban sa mga pagdududa na kumakaskas sa kanyang dibdib. Nagtataka siya kung nagkamali ba siya sa pag-iisip pa lang sa alok ni Alessia. Sa tuwing titingnan niya ang imbitasyon sa kanyang mesa, nararamdaman niya ang bigat ng kalupitan ni Jasmine na dumudurog sa kanya. Gusto siya nitong hiyain, gusto siyang wasakin. Ngunit si Alessia Herrera ay hindi isang babae na gumagawa ng mga walang laman na pangako. Sa umaga ng kasal, isang itim at eleganteng limousine ang naghihintay sa labas ng kanyang apartment. Tumingin si Elio sa bintana nang hindi makapaniwala, mahigpit na niyakap ang kanyang mga anak. Ang mga kapitbahay ay sumilip mula sa kanilang mga pinto, nagbubulungan sa pagkamangha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya umalis ng bahay na may dalang stroller at mga linya ng pag-aalala. Papasok siya sa isang bagay na pambihira. Elio, sabi ni Alessia, inaalok ang kanyang kamay habang papalapit siya. Ngayong araw, hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagbawi mo sa iyong dignidad. Hayaan mo akong tulungan kang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Sa loob ng limousine, kumikinang ang mga upuang katad. Malambing na musika ang pumuno sa hangin, at isang estilista ang naghihintay na may mga hanger na puno ng mga damit. Napahinga si Elio, sobra na ito. Hindi ko kaya. Umiling si Alessia. Sapat na ang isinuko mo. Hayaan mong may ibalik ako sa iyo. Ginabayan siya ng estilista sa mga damit, bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa nauna. Sa una, nag-atubili si Elio, nanginginig ang mga daliri habang hinahawakan ang mga seda at satin. Ngunit nang isuot niya ang isang malalim na asul na barong, tila nagbago ang silid. Niyakap ng tela ang kanyang figura, pinaliwanag ng kulay ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang isang pagod na ama sa salamin. Nakita niya ang isang lalaking muling isinilang. Ang kanyang mga anak, na nakasuot ng maliliit na suit at damit na magkakatugma, ay pumalakpak sa tuwa. Daddy, mukha kang prinsipe. Sigaw ng isa sa mga bata, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Naluha si Elio habang niyayakap niya sila. Nakita lang nila siya na may mga lumang damit at pagod na ngiti. Sa gabing iyon, nakita nila ang kanyang lakas na nagniningning. Binura ng makeup ang mga anino ng mga gabing walang tulog. Inayos ang kanyang buhok. Isang diamanteng kuwintas. Isang tahimik na regalo mula kay Alessia, ang nakapatong sa kanyang balikat, kumukuha ng liwanag. Kinakabahang hinawakan niya ito, ngunit sinabi lang ni Alessia, ituring mo itong iyong baluti. Habang papalapit ang limousine sa Grand Hotel sa BGC, nanikip ang dibdib ni Elio. Inisip niya ang mapanuyang ngiti ni Jasmine,
ang tawa ni Victor, ang mga bulungan ng karamihan, nanlamig ang kanyang mga palad sa takot. Napansin ito ni Alessia. Alam mo ba kung ano ang nagpapalakas sa isang bagyo, Elio? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya nito ng naguguluhan. Hindi ito humihingi ng pahintulot. Dumarating lang ito. Ngayong gabi, ikaw ang bagyong iyon. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa loob ng maraming taon, siya ay yumuyuko, nagtatago, sinusubukang mabuhay. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya magtatago. Sa gabing iyon, papasok siya sa bulwagan hindi bilang ang itinakwil na dating asawa ni Jasmine, kundi bilang ang lalaking hindi niya kailanman tunay na nakilala. Bumagal ang limousine sa harap ng maliwanag na pasukan ng hotel. Ang mga litratista ay nagsiksikan sa labas. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap sa bawat dumarating na bisita. Sa sandaling bumukas ang mga pinto, napahinga ang karamihan. Bumaba si Elio na nagliliwanag, ang kanyang mga anak ay sumusunod na parang mga maharlikang tagapagmana. Si Alessia sa kanyang tabi ay nagpapakita ng tahimik na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya pinagtatawanan ng mundo. Sila ay namangha. At sa loob, ang perpektong entablado ni Jasmine ay malapit ng maging kanyang pinakamalaking kahihiyan. Kumikinang ang Grand Hotel sa BGC na parang isang kaharian ng ginto. Sa gabing iyon, ang mga bisita ay umiikot sa ballroom na may mga damit at barong. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mga chandelier na puno ng kristal. Ang string quartet ay tumutugtog ng isang maselang himig habang ang champagne ay dumadaloy na parang tubig. Para sa mga elitistang nagtipon doon, ang gabi ay isang palabas ng yaman at kapangyarihan, ngunit sa ilang minuto, ito ay magiging isang bagay na mas hindi malilimutan. Dahan-dahang bumukas ang mga gintong pinto sa pasukan, halos seremonyal, at ang unang tunog na pumutol sa musika ay ang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat ng karamihan. Sa labas, isang itim at eleganteng limousine ang huminto. Ang makintab na katawan nito ay sumasalamin sa mga spotlight at mga kislap ng mga kamera. Ang mga litratista ay nagsiksikan, ang kanilang mga sigaw ay umangat sa itaas ng musika. Sino yan? Sino ang darating ngayon? At pagkatapos ay bumaba siya. Si Elio Santos. Hindi na siya ang pagod na amang nabubuhay ng tahimik. Hindi na siya ang itinakwil na dating asawang pinaniniwalaan ni Jasmine na mananatili magpakailanman. Sa gabing iyon, isa siyang pangitain. Ang kanyang asul na barong ay kumikinang sa bawat hakbang. Ang kanyang buhok ay nakalagay sa malambot na alon at ang kanyang diamanteng kuwintas ay kumukuha ng liwanag na parang isang hiyas ng korona. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang baba ay nakataas, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit mabangis. Gumagalaw siya na may grasya ng isang haring wala nang dapat ikatakot. Lumakas ang mga bulungan. Siya ba yan, ang ex ni Jasmine? Ang ganda niya. Akala ko naghihirap siya. Ngunit hindi nag-iisa si Elio. Sa tabi niya ay si Alessia Herrera, ang mahiwagang bilyonarya, na ang presensya lamang ay makapagpapatahimik sa isang silid. Ang kanyang madilim na suit ay perpektong gawa, ang kanyang kamay ay malumanay ngunit protektadong nakapatong sa likod ni Elio. Ang larawan niya na kasama si Elio ay nagpadala ng mga alon ng pagkagulat sa buong bulwagan. Ang mga bisita ay yumuko upang magbulungan. Bakit kasama niya yan? Hindi kailanman nagdadala si Alessia ng kahit sino sa mga ganitong event. Ano ang ibig sabihin nito? At pagkatapos, ang huling suntok, tatlong maliliit na figura ang lumabas mula sa limusin ang kambal na tatlo ni Elio, nakasuot ng maliliit na suit at isang kumikinang na damit. Ang kanilang malalaking mata ay sumasalamin sa kawalang malay at pagmamalaki. Nakahawak sila sa mga kamay ng kanilang ama, walang kamalay-malay sa kaguluhang dulot ng kanilang presensya. Ang mga paghinga ng pagkagulat ay naging isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan ay sumitsit sa buong bulwagan na parang apoy. Mga anak niya, kamukhang-kamukha ni Jasmine. Diyos ko, inabandona niya sila. Sa loob ng bulwagan, ang tiwala sa sariling ngiti ni Jasmine ay nanigas sa kanyang mga labi. Ang kanyang kupita ng champagne ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Sa loob ng ilang linggo, ipinagmalaki niya ang kahihiyang idudulot ni Elio sa sarili kung maglakas loob itong magpakita. Ngunit nang makita niya itong pumasok sa bulwagan na may bilyonarya sa tabi niya at tatlong buhay na paalala ng kanyang pagtataksil na sumusunod sa likuran, ang kahihiyan ay nasa kanya. Nanigas ang mukha ni Victor. Ang kanyang pintadong ngiti ay nabibitak sa mga gilid. Hinigpitan niya ang braso ni Jasmine. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manggas nito. Anong ginagawa niya rito? At kasama pa yan? Bulong niya. Natigilan ng orkestra, nawala sa tono habang ang lahat ng musikero ay lumingon sa pasukan. Ang bulwagan, na ilang sandali lang ay puno ng tawanan at kahambugan, ay naging isang entablado ng pananabik.
Sinundan ng lahat ng tingin si Elio habang tumutuntong siya sa makintab na marmol na sahig. Ang kanyang mga takong ay umaalingaw sa ritmo ng mga bumibilis na puso sa paligid niya. Hindi nagmadali si Elio, hindi yumuko. Gumalaw siya na may matatag na kumpiyansa. Ang tingin niya'y nakatuon sa unahan, binabalewala ang mga bulungan, binabalewala ang maputlang mukha ni Jasmine. Hindi siya naroon para maging biktima niya, naroon siya para bawiin ang kanyang dignidad. At nang magsara ang mga pinto sa likuran niya, sinelyuhan ang katahimikan. Isang katotohanan ang naging malinaw sa lahat sa maningning na bulwagang iyon. Ang lalaking inaasahan nilang kaawaan ay dumating bilang isang taong maaari lamang nilang hangaan. Ang katahimikan sa bulwagan ay kumalat na parang salamin na malapit ng mabasag. Nakatayo ng tuwid si Elio sa kanyang asul na barong, si Alessia sa kanyang tabi. Ang mga anak niya'y nakakapit sa kanyang kamay. Lumakas ang mga bulungan, isang bagyo ng kuryosidad at iskandalo. Naramdaman ni Jasmine na ang lahat ng tingin ay lumayo sa kanya at kay Victor patungo sa lalaking inaasahan niyang ilibing sa kahihiyan. Nagliliyab ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ito ang eksenang kanyang binalak. Dapat ay mukha siyang maliit, mahina, desperado. Sa halip, ninakaw niya ang spotlight, humihingi ng aksyon ang kanyang pagmamalaki. Humakbang siya pasulong, pilit na ngumiti, itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Aba, aba, sabi niya, ang boses ay umalingaw sa marmol na sahig. Tingnan niyo kung sino ang nagpakita. Ang aking ex-husband. Nakakaantig, hindi komportable ang karamihan. Ang kanyang tono ay puno ng lason na nagkukunwaring alindog. Hinigpitan ni Victor ang kanyang braso, ngumingiti, hinihikayat siya. Lumapit pa si Jasmine, paikot-ikot kay Elio na parang isang mandaragit. Sabihin mo sa akin, Elio, hiniram mo ba ang barong na yan, o baka binili sa iyo ni Ginang Herrera? Kakaiba siguro ang pakiramdam, di ba? Pumasok sa isang lugar na tulad nito pagkatapos manirahan sa ano nga ba yun? Isang sira-sirang apartment. May mga tumawa sa gilid ng karamihan, nag-aatubili, hindi sigurado, malakas ang kabog ng dibdib ni Elio, ngunit tumanggi siyang yumuko. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit pinigilan siya ng matatag na kamay ni Alessia sa kanyang likod. Ang kalmado niyang presensya ay nagsasabing, huwag muna, hindi pa tapos si Jasmine. Yumuko siya ng malapit, ang boses niya ay mas matalas na ngayon. At dinala mo pa ang mga bata. Diyos ko, Elio, para ba yan sa awa? O umaasa kang may isang taong maaawa at magsusulat sa iyo ng tseke? Isang alon ng paghinga ng pagkagulat ang kumalat sa mga bisita. Ang kalupitan ng kanyang mga salita ay tumama ng malalim, umalingaw sa buong bulwagan. Mas lalong humigpit ang kapit ng mga bata kay Elio, nararamdaman ang tensyon. Sa isang sandali, naramdaman ni Elio ang pag-akyat ng dating kahihiyan, ang pamilyar na kirot ng kanyang pangungutya. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ni Alessia, matatag, hindi natitinag, at naalala niyang hindi siya nag-iisa. Bago pa siya makapagsalita, humakbang pasulong si Alessia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng bigat ng autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Nagsasalita ka ng awa, Ginang Morales, sabi niya, ang tingin niya'y hindi natitinag. Ngunit ang nakikita ko sa harap ko ay hindi isang lalaking karapat-dapat sa awa. Nakikita ko ang isang lalaking tiniis ang higit pa sa kaya mong tiisin, at ginawa niya ito ng may dignidad. Natigilan ang ngiti ni Jasmine, ngunit pilit siyang tumawa. At sino ka para bigyan ako ng leksyon? Naging isang malamig na ngiti ang mga labi ni Alessia. Ako ang babaeng nasa tabi niya noong pinili mong umalis. Ako ang babaeng nakikita ang kanyang halaga habang itinapon mo ito. At ako ang babaeng titiyakin na malalaman ng mundo ang katotohanan tungkol sa uri ng asawang ikaw. Ang silid ay sumabog sa mga bulungan. Namutla si Victor, nararamdaman ang pagbabago. Nabitak ang maskara ni Jasmine, ang galit ay kumislap sa kanyang mukha. Kasal ko ito, sigaw niya. Hindi ka kabilang dito. Sa wakas ay humakbang pasulong si Elio, ang boses niya'y matatag at malinaw. Hindi, Jasmine, nagkakamali ka. Mas kabilang ako rito kaysa sa inaakala mo. Dahil habang ipinagdiriwang mo ang iyong bagong buhay, hindi mo kailanman mabubura ako o ang mga anak na iyong inabandona. Kami ang buhay na patunay kung sino ka talaga. Napuno ng paghinga ng pagkagulat ang silid. Lumingon ang mga bisita, ang kanilang mga mata ngayon ay matalas sa paghuhusga. Bubuksan na sana ni Jasmine ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, siya ang napipi. At sa katahimikang iyon, nagsimulang gumuho ang kanyang maingat na itinayong imperyo ng mga kasinungalingan. Ang bulwagan ay puno ng hindi mapakaling mga bulungan, ang hangin ay makapal sa tensyon. Ang mga salita ni Elio ay tumama na parang kidlat, ngunit si Alessia na ngayon ang namumuno sa bagyo. Nakatayo ng matangkad, ang kanyang presensya ay nagpapakita ng isang tahimik na autoridad. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya,
Nanigas ang panga ni Jasmine. Tama na, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit, tapos na ang serko na ito. Security. Ngunit itinaas ni Alessia ang isang kamay, pinatahimik siya ng walang kahirap-hirap. Bago mo subukang palayasin siya, Ginang Morales, sabi niya ng mahinahon, baka dapat mag-alala ka muna sa dala ko ngayong gabi. Gumagalaw ang karamihan, ang kuryosidad ay nagliliyab na parang apoy. Inunat ng mga bisita ang kanilang mga leeg, sabik sa drama. Maging ang orkestra ay tumahimik, ang mga arko ay nanigas sa ere. Pilit na tumawa si Jasmine. At ano naman ang dala mo? Awa, walang laman na mga talumpati? Gabi ko ito, Herrera, hindi sa iyo. Tumingkad ang tingin ni Alessia, ang kanyang tono ay matatag ngunit nakamamatay. Ang dala ko, sabi niya, inilagay ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket, ay ang katotohanan. Inilabas niya ang isang manipis na itim na folder, at inilagay ito sa pinakamalapit na mesa. Lumalim ang katahimikan sa silid. Dahan-dahan niyang binuksan ito, ipinapakita ang mga dokumentong maayos na nakasalansan. Ang mga ito, anunsyo ni Alessia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ay mga financial record. Mga record na nagpapatunay na si Jasmine Morales ay nag-i-embezzle ng pondo mula sa kanyang kumpanya sa loob ng mahigit 2 taon. Sumabog ang mga paghinga ng pagkagulat. Ang mga kopita ay kumalansing laban sa marmol habang ang mga bisita ay nagpapalitan ng mga tingin ng pagkabigla. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga telepono, nagpapadala na ng mga mensaheng gutom sa iskandalo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jasmine. Mga kasinungalingan, sigaw niya, gawa-gawa lang yan, sinisiraan niya ako. Ngunit hindi natinag si Alessia, hindi gawa-gawa, beripikado. Mga bank transfer na inilipat sa mga offshore account, mga dummy corporation na nagtatago ng mga pagkalugi, at mga ninakaw na pondo na ginamit para sa iyong personal na lifestyle. Mga bakasyon, kotse, maging ang kasal na ito. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Jasmine, inimbitahan mo siya rito para hiyain. Sa halip, inimbitahan mo siya para saksihan ang iyong pagbagsak. Hinawakan ni Victor ang braso ni Jasmine, ang takot ay kumikislap sa kanyang mga mata. Jasmine, totoo ba yan? Bulong niya. Siyempre hindi. Sigaw niya, itinutulak siya palayo. Nambobola lang yan. Yumuko pasulong si Alessia, ang kanyang boses ay pumutol sa kaguluhan. Nambobola? Kung gayon, sabihin mo sa akin, Jasmine, bakit mayroon akong mga pirmadong sulat sa pagitan mo at ng iyong accountant? Bakit mayroon akong mga recording ng iyong mga tawag na nag-aaproba sa mga transfer na ito? Muling sumabog ang silid sa mga bulungan. Hindi mapakali ang mga investor. Ang kanilang mga ekspresyon ay naninigas. Dahan-dahang lumabas ang mga politiko, sabik na ilayo ang kanilang sarili. Maging ang mga pinakamalapit na kaibigan ni Jasmine ay umiwas ng tingin, ayaw madungisan. Nakatayo ng walang kibo si Elio, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niyang harapin ni Jasmine ang mga kahihinatnan na sa wakas ay makita ng mundo ang kalupitan na kanyang tiniis. At ngayon, sa maningning na bulwagang ito, ang hustisya ay nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Tuluyang nasira ang maskara ni Jasmine, pinapawisan ang kanyang noo, ang boses niya'y tumataas sa desperasyon. Setup ito, sinisira niya ako, kilala niyo ako. Itinayo ko ang imperyo ko sa kasipagan, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang boses, na dati nangingibabaw, ay naging hungkag, desperado, kaawa-awa. Tumayo ng tuwid si Alessia, isinara ang folder ng may tahimik na pagtatapos. Ang kasipagan ay hindi nag-iiwan ng milyon-milyong ninakaw. Ginang Morales, ang iyong imperyo ay itinayo sa mga kasinungalingan, at ngayong gabi, ang mga kasinungalingang iyon ay magwawakas. Sa isang sandali, nanahimik ang bulwagan, ang bigat ng katotohanan ay pumipiga na parang martilyo. Pagkatapos, isang bisita malapit sa harap ang bumulong ng sapat na lakas para marinig ng iba. Tapos na siya. At ganoon nagbago ang ihip ng hangin. Ang babaeng nag-orkestra ng isang gabi ng kahihiyan para sa kanyang dating asawa ay ngayon ay nakahubad, nanginginig, ang kanyang imperyo ay gumuho sa harap ng mga taong gusto niyang pahangain. At alam iyon ng lahat sa maningning na bulwagang iyon. Hindi na sila nanonood ng isang kasal, nanonood sila ng isang pagbagsak. Ang silid ay umiikot sa kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon, ang mga dating humahanga ay ngayon ay matalas ang tingin sa pagkasuklam. Si Jasmine Morales, na ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa tuktok ng kanyang sariling gawang imperyo, ay gumuho sa harap ng publikong gusto niyang pahangain. At sa kanyang tabi, si Victor Ruiz, ang kanyang nakasisilaw na nobyo, ay naramdaman ang pagguho ng kanyang perpektong mundo. Sa una, nanigas siya. Hawak-hawak ang braso nito na parabang ang lakas nito ay makakaprotekta pa rin sa kanya.
Ngunit habang lumalalim ang mga salita ni Alessia at kumalat na parang apoy ang mga dokumento sa mga mausisang kamay, naging hindi maikakaila ang katotohanan. Ang imperyong pinangarap niyang pakasalan ay walang iba kundi ninakaw na yaman, isang bahay ng mga baraha na nanginginig sa hangin. Lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga mata ay nerbiyosong lumipat mula sa isang bisita patungo sa isa pa, binabasa ang kanilang paghuhusga, ang kanilang paghamak. Ang mga bulungan ay mas masakit kaysa sa mga kutsilyo, siguradong alam niya, manggagamit. Pinili niya siya para sa pera niya. At ngayon wala nang natira. Nanikip ang tiyan ni Victor. Hindi ito ang buhay na kanyang ipinagkasundo. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang kabataan at ambisyon para manatili sa tabi ng isang bangkaroteng tao. Inisip niya ang mga yate, mga pabalat ng magazine, mga charity gala, at mga hinaharap na nababalutan ng diamante, hindi mga paglilitis sa bangkarota o mga pagbisita sa bilangguan. Jasmine, bulong niya, ang takot ay bumabasag sa kanyang makinis na boses. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine, ang desperasyon ay kumakain sa kanya. Siyempre hindi totoo. Huwag mo siyang pakinggan. Ngunit nakita na niya ang pawis sa kanyang noo, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang kawalan sa kanyang mga mata. Nakakita na siya ng mga taong nambobola dati, at alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng kumpiyansa at pagguho. Biglang humakbang paatras si Victor, ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol. Sinundan ng mga paghinga ng pagkagulat ang paggalaw. Lumingon si Jasmine sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi ako lulubog kasama mo, sigaw niya. Ang kanyang boses ngayon ay mas malakas, nanginginig, ngunit sapat na malinaw para marinig ng lahat. Hindi ako pumirma para magpakasal sa isang kriminal. Sumabog ang karamihan, ang ilan ay nabigla, ang iba ay may mapanuyang kasiyahan. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, hindi si Elio o si Alessia ang humiya kay Jasmine. Ito ay ang lalaking kanyang pinili kaysa sa kanyang asawa. Victor, sigaw ni Jasmine. Basag ang boses. Huwag kang maglakas loob na iwanan ako. Sa tingin mo mabubuhay ka nang wala ako? Wala kang kwenta kung wala ang pangalan ko. Ngunit tinanggal na ni Victor ang singsing na diamante sa kanyang daliri. Itinaas niya ito para makita ng lahat, ang kanyang mukha ay malamig at malayo, wala nang halaga ang pangalan mo. At sa sinabing iyon, ibinagsak niya ang singsing sa marmol na sahig. Malakas ang tunog nito, umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Sumugod si Jasmine sa kanya, ang mukha ay pula sa galit, walang utang na loob, ngunit humarang sa pagitan nila ang security na nakaramdam ng pagbabago sa silid. Tumalikod si Victor, ang kanyang suit ay humahampas sa likuran niya, ang kanyang mga takong ay tumutunog na parang mga putok ng baril habang siya ay nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Tumakbo ang mga litratista sa likuran niya, ang mga flash ay kumukuha ng kanyang pagtataksil para sa mga headline kinabukasan. Nanigas si Jasmine, kumakabog ang dibdib, nawala ang kanyang nobyo, nakalantad ang kanyang imperyo, at wasak ang kanyang dignidad sa harap ng daan-daang tao. At nakita ni Elio ang lahat, ang kanyang mga anak ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Sa loob ng maraming taon, dinala niya ang bigat ng kalupitan ni Jasmine, ang kahihiyan ng pagiging itinakwil. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, ang babaeng sumubok na burahin siya ay siya mismong binubura, unti-unti. At ang kutsilyong pinakamalalim ang hiwa ay hindi hawak ni Elio o ni Alessia. Ito ay hawak ng lalaking minsan ay pinaniwalaan ni Jasmine na magkokorona sa kanyang tagumpay. Ang bulwagan ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Halos hindi pa nawawala ang mga yabag ni Victor nang lahat ng tingin ay bumalik kay Jasmine, at pagkatapos ay kay Elio. Nakatayo siya ng matatag sa kanyang asul na barong, ang mga anak niya ay nakadikit sa kanyang tagiliran. Naghihintay ang karamihan, pinipigil ang kanilang hininga, nararamdaman na hindi pa tapos ang bagyo. Sinubukan ni Jasmine na bawiin ang kontrol. Itinuwid niya ang kanyang damit, pilit na tumawa ng mapait. Mga tanga kayo, dinura niya. Naniniwala kayo sa mga kasinungalingang ito? Ito ay inggit lang. Inggit ng isang mapait na dating asawa at isang walang magawang bilyonarya. Huwag ninyong kalimutan na wala siyang kwenta kung wala ako. Humigpit ang mga daliri ni Elio sa mga kamay ng kanyang mga anak. Sa loob ng maraming taon, nilason siya ng mga salitang iyon. Wala siyang kwenta kung wala ako, umalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan sa mga gabing walang tulog, sa kalungkutan ng mga pagbisita sa ospital, sa walang katapusang oras na nagtatrabaho sa mga mababang trabaho para pakainin ang kanyang mga sanggol. Ngunit sa gabing iyon, napapaligiran ng mga saksi, napagtanto niyang hindi na niya kinatatakutan ang kanyang mga salita. Sa gabing iyon, sasabihin niya ang kanyang katotohanan. Humakbang siya pasulong, nanginginig ang boses sa simula, ngunit lumalakas sa bawat salita. Sabi mo wala akong kwenta kung wala ka, Jasmine, pero ang totoo, naging buo ako nang wala ka. Isang bulungan ang kumalat sa karamihan. Itinaas ni Elio ang kanyang baba, nagniningning ang mga mata.
Nang palayasin mo ako, nagdadalang tao ako. Hindi sa isang anak, kundi sa tatlo. Huminto siya, inilapit ang kanyang mga anak para makita ng lahat ang kanilang mga inosenteng mukha. Ito ang mga anak mo, Jasmine. Iniwan mo akong mag-isang magpalaki sa kanila. Umalingaw-ngaw ang mga paghinga ng pagkagulat sa bulwagan. Isang babae malapit sa harap ang naglagay ng kamay sa kanyang dibdib, bumubulong, Diyos ko, inabandona niya ang sarili niyang mga anak. Nanginginig ang boses ni Elio, ngunit nagpatuloy siya. Habang kumakain ka sa karangyaan, nagtatrabaho ako sa gabi, naglilinis ng mga opisina, nagtitiklop ng mga damit, nag-aalaga ng mga anak ng iba. Nagkabitak-bitak ang aking mga kamay dahil sa mga kemikal. Sumakit ang aking likod, pagod ang aking katawan, ngunit nagpatuloy ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Bawat luhang nilunok ko, bawat pagkaing nilipasan ko, bawat gabing walang tulog, ay para hindi nila maramdaman na hindi sila minamahal, para hindi nila isipin na sila ay isang pagkakamali. Naging malabo ang silid habang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang bumagsak ang mga ito. Sinabi mo sa akin na sinira ko ang buhay mo, Jasmine, ngunit hindi sinira ng mga batang ito ang buhay ko. Iniligtas nila ito. Binigyan nila ako ng dahilan para bumangon noong gusto mong masira ako. At ngayong gabi, hindi ko na itatago ang kanilang mga mukha. Hindi ko na itatago ang aking sakit, dahil karapat-dapat malaman ng mundo ang katotohanan, hindi lang ako ang tinaksil mo, kundi sila rin. Sumabog ang karamihan sa galit, nagsasapawan ang mga boses. Nakakahiya, paano niya naatim na iwanan ang sarili niyang dugo? Pinalaki niya silang mag-isa habang siya ay nagpa-party. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine, tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Nagsisinungaling siya. Sigaw niya, ang desperasyon ay tumatagos sa bawat salita. Ang mga batang yan, paano niyo malalaman na sa akin yan? Ngunit habang nagsasalita siya, hindi maikakaila ang pagkakahawig. Ang parehong matulis na panga, ang parehong madidilim na mata. Ang mga paghinga ng pagkagulat ay naging mga bulungan ng katiyakan. Wala nang nagdududa kay Elio. Lumapit si Alessia, ipinatong ang kamay sa balikat ni Elio, matatag ang boses. Hindi niya kailangang patunayan ang anuman. Sino mang may mata ay makikita ang katotohanan. At ang katotohanan ay malalampasan ang bawat kasinungalingan na iyong itinayo. Kumikinang ang mga luha ni Elio sa ilalim ng mga chandelier, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses habang ibinibigay ang kanyang huling mga salita. Sinubukan mong burahin ako, Jasmine. Ngunit sa mga batang ito, hindi mo kailanman mabubura ang iyong sarili. Sila ang buhay na patunay kung sino ka, at kung sino ka na nabigong maging. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa silid. Ang ilang bisita ay tumayo pa, basa ng luha ang mga mukha. Ang pagbubunyag ni Elio ay tumagos sa maningning na harapan, inilalantad ang hilaw na sangkatauhan na nakabaon sa ilalim ng yaman at mga kasinungalingan. At sa sandaling iyon, hindi ang yaman ni Jasmine o ang kapangyarihan ni Alessia ang namuno sa silid. Ito ay ang katotohanan ni Elio. Ang bulwagan ay nanginginig sa ingay mga paghinga, mga akusasyon, ang ugong ng iskandalo na kumakalat na parang apoy. Ang pagbubunyag ni Elio ay nag-alis ng huling maskara sa mukha ni Jasmine. Ang mga bisita, na dati nasilaw sa kanyang yaman, ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pagkasuklam. Ngunit si Jasmine Morales ay hindi isa sa mga sumusuko. Ibinagsak niya ang kanyang kupita sa pinakamalapit na mesa, na nagdulot ng pagkasira nito. Tama na. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa tingin niyo alam niyo ang katotohanan? Naniniwala kayo sa kanya? Sa isang mapait na dating asawa? Naniniwala kayo sa kanya? Sa isang mapapel na bilyonarya? Itinuro niya ang kanyang daliri kay Alessia. Mga bulag kayo. Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Ako. At hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman. Nabasag ang kanyang boses. Dumudugo ang desperasyon, ngunit nagpatuloy siya. Tinatawag niyo akong kriminal. Patunayan niyo. Nasaan ang mga pulis? Nasaan ang mga hukom? Ito ang kasal ko, ang buhay ko. At wala sa inyo. Bago pa siya matapos, bumukas ng malakas ang mga pinto ng bulwagan. Dalawang unipormadong pulis ang pumasok, ang kanilang mga plaka ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa likuran nila ay isang detective na may seryosong mukha na nakasuot ng madilim na suit. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng agarang katahimikan. Nagbulungan ang mga bisita sa pagkabigla. Ang ilan ay naglagay ng kamay sa kanilang dibdib, ang iba ay nagre-record gamit ang kanilang mga telepono, sabik na kunan ang nagaganap na kwento. Namutla ang mukha ni Jasmine. Ano ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Humakbang pasulong ang detective, inilabas ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. Jasmine Morales, iniimbestigahan ka para sa malversation of funds, tax fraud, at money laundering. Mayroon kaming arrest warrant.
Muling sumabog ang mga paghinga ng pagkagulat, mas malakas kaysa dati. Kumislap ang mga flash ng kamera. Nagsiksikan ang mga bisita para magkaroon ng mas magandang view. Umatras si Jasmine, umiiling. Hindi ito nangyayari. Nagkakamali kayo. Gawa ito ni Herrera. Tumingin ng matalim si Alessia, nakakrus ang mga braso. Hindi, Jasmine. Ito ang hustisya na umaabot sa iyo. Lumingon si Jasmine sa karamihan, naghahanap ng simpatya, mga kaalyado, sinumang magtatanggol sa kanya. Ngunit ang mga parehong investor na minsan ay pumuri sa kanya ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Tahimik na lumabas ang mga politiko sa mga likod na pinto. Maging ang kanyang mga pinakamalapit na abay ay lumayo, ayaw madawit sa kanyang pagbagsak. Hindi. Sigaw ni Jasmine, sumusugod habang papalapit ang mga pulis. Victor, nasaan ka? Victor, tulungan mo ako. Nabasag ang kanyang boses sa isang kaawa-awang iyak, ngunit umalis na si Victor, at alam iyon ng lahat. Kinuha ng mga pulis ang kanyang mga braso, pinosasan siya ng mabilis, nagpumiglas siya, nagpapadyak. Ang kanyang harapan ng kumpiyansa ay gumuho sa isang siklab ng pagtanggi. Hindi ito patas. Ako si Jasmine Morales. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Gumawa ako ng milyon-milyon. Gumawa ako ng kasaysayan. Pumutol ang boses ng detective sa kanyang takot. Gumawa ka ng gulo, at ngayon mananagot ka. Sumabog ang karamihan sa mga bulungan. Ang ilan ay umiiling sa pagkasuklam, ang iba ay bumubulong na oras na para mangyari ito. Pinanood ni Elio ang lahat, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga anak sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nanalangin siya para sa hustisya, para makita ng mundo ang tunay na mukha ni Jasmine. At ngayon, sa harap ng mga chandelier at mga kamera, siya ay nakahubad, hindi bilang isang matagumpay na nobya, kundi bilang isang kriminal na kinakaladkad palabas ng sarili niyang kasal. Tumingin si Jasmine kay Elio habang dinadala siya ng mga pulis. Galit at takot ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Hindi pa ito tapos, dinuraan niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw habang pinipilit siyang maglakad patungo sa mga pinto. Magsisisi ka, Elio. Magsisisi kayong lahat. Ngunit ang kanyang mga banta ay walang saysay, nalunod sa mga bulungan ng pagkasuklam ng mga bisita at sa kalansing ng mga posas. At nang magsara ang mga pinto sa likuran niya, huminga ng maluwag ang bulwagan. Si Jasmine Morales ay pumasok ng gabing iyon bilang isang nobya. Umalis siyang isang bilanggo. Habang si Jasmine ay kinakaladkad palabas ng bulwagan, si Victor Ruiz ay nasa kalagitnaan na ng marmol na hagdanan sa labas ng Grand Hotel. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga takong ay umalingawgaw sa bato habang pinalilibutan siya ng mga litratista. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha, ngunit walang awa ang mga flash. Victor, alam mo ba ang tungkol sa embezzlement? Iniiwan mo ba siya sa gabi ng kasal niyo? Lahat ba ito ay para sa pera? Tinagos ng kanilang mga boses ang kanyang composure. Pinangarap niya ang gabing iyon bilang kanyang sandali ng koronasyon, ang gabi kung kailan aakyat siya sa maningning na mundo ng yaman at kapangyarihan. Sa halip, tumatakas siya, sa kahihiyan, ang kanyang designer na suit ay kumakaladkad sa semento. Sa singsing na diamante na naiwan sa sahig ng bulwagan, pumasok siya sa isang naghihintay na kotse, isinara ng malakas ang pinto habang kumakatok ang mga kamera sa salamin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagdial siya sa kanyang telepono, ang desperasyon ay kumakaskas sa kanya. Rico, sagutin mo, bulong niya. Si Rico ang kanyang sikretong safety net, isang mayamang investor na kanyang nilandi sa likod ni Jasmine. Kung gumuho ang imperyo ni Jasmine, umasa siyang sasagipin siya ni Rico. Ngunit nang sa wakas ay sumagot ito, ang kanyang tono ay malamig. Victor, sa tingin mo ba bulag ako? Ang pangalan mo ay nasa lahat na ng headline. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa akin ng iskandalong ito? Pakiusap, Rico, pakinggan mo ako, pagmamakaawa niya. Wala akong kinalaman dito. Nagsinungaling din sa akin si Jasmine. Malaya na ako ngayon, pwede na akong makasama mo. Pinutol niya ito ng isang mapait na tawa. Malaya? Radioaktibo ka na. Walang gustong lumapit sa iyo. Mas mahalaga ang reputasyon ko kaysa sa mukha mo. Huwag mo na akong tawagan. Naputol ang linya. Tiningnan ni Victor ang screen, nanlulumo. Isa-isa niyang sinubukan ang iba pa mga kaibigan, mga kapwa modelo, mga mayamang kakilala. Bawat tawag ay pareho ang katapusan. Ang ilan ay hindi sumasagot, ang iba ay malamig na tumatanggi. Ang mga pintong dati sabik na bumubukas para sa kanya ay ngayon ay nagsasara. Kinabukasan, binansagan na siya ng mga tabloid, ang lalaking manggagamit. Mga larawan niya na nagmamadaling umalis sa hotel ang bumungad sa lahat ng pabalat, mga headline na puno ng pangungutya. Mula diamante patungong alikabok, Victor Ruiz, inabandona ang nobya sa gitna ng iskandalo. Tahimik siyang tinanggal ng mga fashion brand na kanyang minodelo. Nawala ang mga influencer deal,
At para bang hindi pa sapat ang kalupitan ng tadhana, nagsimulang mag-ikot ang mga nagpapautang. Nabuhay si Victor sa karangyaan na hindi niya kayang bayaran, ang kanyang mga credit card ay sagad na, ang kanyang designer na wardrobe ay binili sa utang. Nang walang ninakaw na milyon-milyon ni Jasmine na sumusuporta sa kanya, gumuho ang kanyang marangyang buhay sa isang gabi. Sa loob ng ilang linggo, napilitan siyang ibenta ang kanyang mga damit, mga alahas, maging ang kanyang kotse. Nahuli siya ng mga paparazzi na nakasuot ng simpleng damit, gusot ang buhok, walang make-up, isang larawan na kinain ng mundo ng may masamang kasiyahan. Ang mga parehong tao na minsan ay pumuri sa kanyang kagandahan ay ngayon ay nangungutya sa kanyang pagbagsak. Mag-isa sa isang simpleng apartment, malayo sa maningning na mundo na minsan niyang hinangad, tiningnan ni Victor ang kanyang refleksyon sa isang sirang salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi ang maningning na nobyo ng isang milyonarya, isa na lamang siyang kuwento ng babala. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang katotohanan. Itinayo niya ang kanyang hinaharap sa mga kasinungalingan ng iba, at nang gumuho ang mga kasinungalingang iyon, gumuho rin siya. Inakala ni Victor Ruiz na umaakyat siya sa isang trono. Sa halip, ikinadena niya ang kanyang sarili sa isang lumulubog na barko. At ngayon, walang yaman, walang kaalyado, at walang pag-ibig, wala nang natira sa kanya kundi ang mapait na lasa ng kanyang sariling pagbagsak. Mas tahimik na ngayon ang bulwagan, bagamat ang bigat ng lahat ng nangyari ay nananatili pa rin sa hangin. Umalis si Jasmine, kinakaladkad, nakaposas. Umalis si Victor, sa kahihiyan. Ang natira ay ang nakabibinging katahimikan ng daan-daang saksi, mga investor, politiko, socialite, lahat nakatingin kay Elio Santos, ang lalaking minsan nilang itinuring na wala. Nasa gitna ng lahat si Elio, ang kanyang mga anak ay nakakapit sa kanyang damit, si Alessia ay matatag sa kanyang tabi. Sa loob ng maraming taon, dinala niya ang kanyang sakit ng tahimik. Sa loob ng maraming taon, umiyak siya sa dilim para walang makakita. At ngayon, sa ilalim ng kislap ng mga chandelier, naramdaman niya ang isang paglaya na napakalakas na halos mapaluhod siya. Tumingin sa kanya ang kanyang mga anak na may malalaki at inosenteng mga mata, nararamdaman na may isang malaking pagbabago. Hinila ng isa sa kanyang mga anak ang kanyang kamay. "Daddy, ligtas na po ba tayo?" Bulong nito. Naluha siya. Yumuko siya, niyakap sila, hinalikan ang kanilang malambot na buhok. "Oo, mga anak ko," sabi niya, basag ang boses. "Ligtas na tayo." Tinupad ni Daddy ang pangako niya. Ang karamihan, naantig sa hilaw na sandali, ay muling nanahimik. Ang ilan ay tahimik na pinunasan ang kanilang mga mata, ang iba ay naglagay ng kamay sa kanilang puso, nahihiya na minsan ay naniwala sila sa mga kasinungalingan ni Jasmine tungkol sa kanya. Para kay Elio, dumating ang mga alaala na parang mga alon. Mga gabing pinapatulog ang tatlong sanggol hanggang sa makatulog habang ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Mga araw na nagtatrabaho hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Nagdarasal na hindi siya himatayin bago matapos ang shift. Ang kahihiyan na pagbulungan, husgahan, kaawaan, ang sakit na makita ang tagumpay ni Jasmine na nakalimbag sa mga magazine habang siya ay nagpuputol ng mga kupon para mabuhay. At gayunpaman, nakaligtas siya. Higit pa roon, nanindigan siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga luha ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi ng tagumpay. Tumingin siya sa karamihan, matatag ang boses. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala akong mahina ako, na wala akong kwenta kung wala siya. Ngunit ngayong gabi, narito ako para sabihin sa inyo na nagkamali ako. Ang lakas ay hindi sinusukat sa yaman o katayuan, sinusukat ito sa kung ano ang iyong nalalagpasan. At nalagpasan ko ang lahat ng sinubukan niyang sirain sa akin. Sumabog ang palakpakan, mahina sa simula, pagkatapos ay lumalakas na parang isang alon. Binalot siya ng tunog, isang balsamo sa mga sugat na matagal nang nagdurugo. Lumingon si Elio kay Alessia, nagniningning ang mga mata. "Bakit?" bulong niya. "Bakit mo ako tinulungan? Wala kang utang na loob sa akin." Lumambot ang ekspresyon ni Alessia, ang sarili niyang sakit ay kumislap sa kanyang mga mata. "Dahil nakita ko kung ano ang kayang gawin ng kalupitan," mahinang sabi niya. "Nakita ko itong nangyari sa aking ina. Nakita ko kung paano nito kinuha ang aking asawa. At nang makita kita, Elio, hindi ko kayang manatiling tahimik at hayaang maulit ang kasaysayan. Karapat-dapat ka ng higit pa sa pag-iral lang. Karapat-dapat ka ng kapayapaan. At marahil lang, ako rin." Nanikip ang kanyang dibdib, hindi na sa lungkot, kundi sa marupok na simula ng pag-asa. Sa loob ng mahabang panahon, nagtayo siya ng mga pader sa paligid ng kanyang puso, ngunit ang mga salita ni Alessia ay ginigiba ang mga ito, ladrilyo sa ladrilyo. Patuloy na umalingaw ang palakpakan sa grandeng bulwagan na parang kulog. Hinayaan ni Elio na paliguan siya nito, hindi bilang pagpapatunay mula sa mga estranghero, kundi bilang kumpirmasyon ng katotohanang alam na niya. Dumaan siya sa apoy at lumabas na mas malakas.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang magaan siya, na para bang ang bigat na kanyang dinala ng mag-isa ay sa wakas ay nabunot na. Si Elio Santos, na minsan ay itinakwil, na minsan ay kinalimutan, ay malaya na. Umaalingaw-ngaw pa rin ang palakpakan sa bulwagan, ngunit unti-unti itong humina hanggang sa maging isang magalang na katahimikan. Lahat ng tingin ay bumaling kay Alessia Herrera, na nakatayo sa tabi ni Elio na parang isang angkla sa gitna ng bagyo. Ang kanyang malapad na balikat ay tuwid, ang kanyang ekspresyon ay lumambot, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na nagpatahimik maging sa pinakamayamang bisita. Humakbang pasulong si Alessia at marahang kinuha ang mikropono mula sa stand na para sa mga toast sa kasal. Lumingon siya kay Elio, at sa sandaling iyon, ang mga maningning na chandelier ay tila lumabo sa paligid niya, iniwan siya bilang nag-iisang liwanag sa silid. Ngayong gabi, simula ni Alessia, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng damdamin, lahat tayo ay naging saksi sa katotohanan. Nakita natin ang isang lalaking matapang na nanindigan laban sa kalupitan. Nakita natin ang isang amang pinoprotektahan ang kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. Elio Santos, mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong inaakala, at hindi ka na nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ni Elio. Napigil ang kanyang hininga. Hinigpitan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak, hindi sigurado sa gagawin ni Alessia. Yumuko si Alessia para maging kapantay ng mga bata. Lumambot ang kanyang tingin, malambing ang kanyang boses. Mga anak, alam kong hindi ko kailanman mapapalitan ang kinuha sa inyo, ngunit ipinapangako ko ito, hindi ko kayo iiwan. Proprotektahan ko kayo, gagabayan, at mamahalin na parang sarili kong anak. Nagbulungan ang karamihan, naantig sa katapatan na nakaukit sa bawat salita. Tiningnan siya ng mga bata na may malalaking mata. Isa sa kanila ay bumulong, talaga po? Ngumiti si Alessia, bahagyang nanginginig ang mga labi sa emosyon. Talaga. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid at lumingon kay Elio. Inilagay niya ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at naglabas ng isang maliit na kahon ng pelos. Umalingaw-ngaw ang mga paghinga ng pagkagulat sa mga manonood. Napunta ang kamay ni Elio sa kanyang bibig habang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Elio, sabi ni Alessia, basag ang boses sa unang pagkakataon. Akala ko wala ng puwang ang puso ko para sa pag-ibig. Inilibing ko ito kasama ang aking asawa, sa sakit ng pagkawala ng aking ina, sa mga anino ng pagtataksil, ngunit pagkatapos ay nakita kita. Nakita ko ang iyong lakas, ang iyong sakit, at ang iyong hindi matitinag na pagmamahal sa iyong mga anak, at may isang bagay sa loob ko na gumaling. Ipinaalala mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpeksyon, ito ay tungkol sa katatagan, sa hindi pagsuko. Lumuhod siya. Napigil ang hininga ng silid. Ayokong manatili lang sa tabi mo ngayong gabi. Gusto kong manatili sa tabi mo sa buong buhay ko. Elio Santos, pakakasalan mo ba ako? At hahayaan mo akong maging ina na karapat-dapat para sa iyong mga anak. Sumabog ang bulwagan sa mga paghinga ng pagkagulat. Pagkatapos ay bumalik ang katahimikan habang ang lahat ng bisita ay yumuko, desperado na marinig ang kanyang sagot. Ang mga luha ni Elio ay malayang dumadaloy ngayon, bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Masyado siyang matagal na naniwala na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig, na walang pipili sa kanya muli. At gayunpaman, naroon siya isang babaeng nakaranas ng sakit, na nauunawaan ang pagkawala, na nakikita siya hindi bilang wasak, kundi bilang buo. Lumuhod siya sa harap niya, lumapit ang kanyang mga anak, at bumulong sa pagitan ng mga luha. Oo, oo, tinatanggap ko. Dumagundong ang palakpakan sa bulwagan, mas malakas kaysa dati. Tumayo ang mga bisita at pumalakpak, ang ilan ay pinupunasan ang sariling mga luha. Sumigaw sa tuwa ang mga bata, ipinulupot ang kanilang maliliit na braso sa paligid ni Alessia. Tumawa siya, niyakap silang lahat si Elio at ang mga bata sa isang yakap. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elio ang isang bagay na akala niya'y nawala na magpakailanman, pag-asa sa isang hinaharap na puno hindi ng takot, kundi ng pag-ibig. Ang kasal na binalak ni Jasmine para ipakita ang kanyang tagumpay ay naging muling pagsilang ni Elio, at sa pagkakataong ito, ang pag-ibig, hindi ang kalupitan, ang nagnakaw ng spotlight. Ang bulwagan, na dating entablado ng kayabangan ni Jasmine, ay ngayon ay nagniningning na may ibang enerhiya. Ang tensyon na sumakal sa hangin isang oras lang ang nakalipas ay nawala na, pinalitan ng palakpakan, sigawan, at mga luha ng kagalakan. Magkahawak kamay si Elio at Alessia, ang mga bata ay masayang nakakapit sa damit ng kanilang ama. Ang karamihan, ang mga parehong saksi na naghintay ng kanyang kahihiyan, ay tumayo sa paghanga. Lumapit ang mga bisita, hindi nang may paghuhusga, kundi may taos-pusong pagbati. Isang mahalagang investor ang unang lumapit, bahagyang yumuko kay Elio. Ginoong Santos, patawarin niyo ako. Naniwala ako sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ngayong gabi,
Ipinakita niyo sa aming lahat kung ano ang tunay na lakas. Hinigpitan niya ang kamay ni Alessia. At ikaw? Herrera, tama ang iyong pinili. Sumunod ang iba pa. Nag-aalok ng mga salita ng suporta. Ang ilan ay humihingi pa ng paumanhin na may luha para sa mga tsismis na minsan nilang ikinalat. Niyakap ng mga babaeng nakasuot ng makikinang na damit si Elio, sinasabi sa kanya na binigyan niya sila ng lakas ng loob. Ang mga lalaking minsan ay nag-toast para kay Jasmine ay ngayon ay tinatapik ang likod ni Alessia, kinikilala ang kanyang karangalan. Para kay Elio, ang pagdagsa ng pagpapatunay ay nakalulula. Ang mga taon ng bulungan at pangungutya ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa loob niya, ngunit ngayon, ang mga parehong bibig na iyon ay nagsasabi ng mga salita ng paggalang, tila hindi totoo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nabubuhay ng tahimik, siya ay ipinagdiriwang. Ang orkestra, na hindi alam kung ano ang gagawin, ay maingat na itinaas ang kanilang mga instrumento. Sa isang banayad na tango mula kay Alessia, nagbago sila mula sa Mozart tungo sa isang bagay na mas malambot, mas mainit. Umiikot ang musika sa bulwagan. Hindi na ito isang soundtrack ng kahambugan, kundi ng tagumpay. Isayaw mo ako, bulong ni Alessia. Napatingin si Elio sa pagkamangha. Dito, ngayon? Ngumiti siya ng malumanay. Bakit hindi? Gabi mo ito. Hayaan mong makita ito ng mundo. Dinala niya siya sa gitna ng marmol na sahig. Pinalibutan sila ng karamihan. Nanonood habang inilalagay ni Alessia ang isang matatag na kamay sa kanyang baywang, ginagabayan siya sa ritmo. Nag-atubili si Elio sa simula, nahihiya sa ilalim ng mga chandelier, ngunit ang kanyang nakakapanatag na tingin ay tunawin ang kanyang takot. Dahan-dahan, nag-relax ang kanyang katawan at hinayaan siyang sumayaw kasama niya. Pumalakpak ang mga bata, tumatawa bago buhatin ng mga malapit na bisita na masayang nag-aliw sa kanila. Ang larawan ni Elio na sumasayaw na nagliliwanag at hindi natitinag ay nagdulot ng luha sa maraming mata. Hindi lamang ito isang sayaw, ito ay isang pahayag. Isang itinakwil na lalaki, ngayon ay pinahahalagahan, ang kanyang dignidad ay naibalik sa harap ng lahat. Nang matapos ang kanta, bumalik ang palakpakan, mas malakas kaysa dati. Yumuko si Alessia ng malapit, bumubulong para lang sa kanya. Simula pa lang ito, mula ngayon, bawat selebrasyon ay sa iyo na, lumaki ang puso ni Elio. Sa loob ng mahabang panahon, dinala niya ng mag-isa ang bigat ng pag-iral. Ang ipinangakong kagalakan, isang hinaharap ng liwanag ito ay parang pinakamatamis na regalong maiisip niya. Nang tumingin siya sa paligid ng bulwagan, nakita niya ang isang bagay na pambihira. Ang kahihiyang binalak ni Jasmine ay tuluyang bumaliktad na naging isang koronasyon. Si Elio ay hindi na ang kawawang dating asawa, siya ay isang ama, isang nakaligtas, at ngayon ay ang lalaking nasa tabi ng isa sa pinakamakapangyarihang babae sa lungsod. At higit sa lahat, sa wakas ay nakatayo siya para sa kanyang sarili. Itinaas ng mga bisita ang kanilang mga kupita ng sabay-sabay, para kay Elio, sigaw ng isang tao. Para sa katapangan, para sa pag-ibig, umalingaw-ngaw ang toast sa grandeng bulwagan. Kumalansing ang mga kupita, umalingaw-ngaw ang mga tawa, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ni Elio ang kanyang sarili na tumawa rin. Ang nagsimula bilang isang gabing idinisenyo para sirain siya ay naging gabing muling bumuo sa kanya. At nagsisimula pa lang ang selebrasyon. Sa labas ng Grand Hotel sa BGC, kumikislap na pula at asul na ilaw ang nagpinta sa gabi. Itinulak si Jasmine Morales sa likod ng isang kotse ng pulis, ang kanyang mga pulso ay nakatali sa bakal. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw sa kalye, ngunit walang nakikinig. Ang mundong itinayo niya sa ninakaw na pera at sirang tiwala ay gumuho na, at ang natira na lang ay ang malamig na katotohanan ng mga pader ng bilangguan na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, sumabog ang mga headline sa lahat ng diaryo at website, Nobya, arestado sa sariling kasal. Kumalat na parang apoy ang mga detalye ng kanyang embezzlement. Mga offshore account, pag-iwas sa buwis, paglalaban ng milyon-milyon sa mga dummy company. Tinalikuran siya ng mga dating kaalyado, umatras ang mga investor, at gumuho ang kanyang kumpanya sa isang gabi. Sa pagtatapos ng linggo, ang pangalang Jasmine Morales ay naging kasing kahulugan ng pandaraya. Sa bilangguan, sumisigaw siya. Sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Sinumpa niya si Elio sa pagpapakita, si Alessia sa paglalantad sa kanya, si Victor sa pag-iwan sa kanya. Ngunit sa katahimikan ng kanyang selda, kapag wala nang natira para marinig ang kanyang galit, kinakaskas siya ng katotohanan, sinira niya ang kanyang sarili. Ang kapalaran ni Victor ay hindi mas mabuti. Pagkatapos ng kanyang dramatikong pag-alis, desperado siyang kumapit sa mga labi ng kanyang marangyang buhay, ngunit isa-isang nagsara ang mga pinto sa kanyang mukha. Tinanggal siya ng mga brand, inignore siya ng mga kaibigan, at maging ang mga lalaking kanyang nilandi para sa seguridad ay tinalikuran siya. Kinain ng mga tabloid ang kanyang pagbagsak, ang lalaking manggagamit, nilayasan na lahat.
Sa loob ng ilang buwan, bangkarote na si Victor. Ginugulo siya ng mga nagpapautang, dumarami ang mga utang, at ang karangyaan na minsan niyang ipinagmalaki ay naging isang mapait na alaala. Ibinenta niya ang kanyang mga damit, mga alahas, maging ang designer na bag na minsan niyang kinutya na hindi kayang bilhin ni Elio. Mag-isa, sa isang sira-sirang apartment na walang kaibigan, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang sirang salamin, napagtanto na naging siya na mismo ang kanyang kinamumuhian, kinalimutan at itinakwil. Habang si Jasmine at Victor ay nalulunod sa kanilang pagkawasak, ang mundo ni Elio ay namumulaklak. Sa mga araw pagkatapos ng kasal, ang mga taong minsan ay nagbulungan sa kanyang likuran ay ngayon ay binabanggit ang kanyang pangalan ng may paggalang. Pinuri ng mga artikulo ang kanyang katapangan, tinawag siyang personipikasyon ng lakas ng isang ama. Dumating sa kanyang pintuan ang mga imbitasyon sa mga charity event at mga pundasyon para sa kalalakihan. Hinihiling na ibahagi niya ang kanyang kuwento ng katatagan, ngunit hindi interesado si Elio sa katanyagan. Ang pinakamahalaga ay ang mga maliliit na bagay, pagpapatulog sa kanyang mga anak ng walang takot, paggising sa tunog ng kanilang mga tawa sa halip na pagkabalisa, pag alam na hindi na niya kailangang labanan ang bawat laban ng mag-isa. Nasa tabi niya si Alessia sa lahat. Hindi lang siya nangako ng pag-ibig, ipinakita niya ito. Hinawakan niya ang mga kamay ng mga bata sa kanilang paglalakad papunta sa paaralan, ipinagdiwang ang kanilang maliliit na tagumpay, at tahimik na sinuportahan si Elio sa pagbuo ng sarili niyang hinaharap. Hinikayat niya siyang simulan ang pundasyon na minsan niyang pinangarap, isang programa para tulungan ang mga solong ama na makahanap ng trabaho, tirahan at dignidad. Magkasama, ginawa nilang layunin ang kanilang sakit. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng iskandalo, nasa balkonahe si Elio ng bahay ni Alessia, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta sa langit ng ginto. Naglaro ang kanyang mga anak sa hardin sa ibaba, ang kanilang mga tawa ay parang musika. Sumama si Alessia sa kanya, ang kanyang mainit na kamay ay nasa kanya. Nagsisisi ka ba? Malumanay niyang tanong. Lumingon siya sa kanya, malinaw ang mga mata. Hindi. Lahat ng pinagdaanan ko ay sumira sa akin, oo. Pero ginawa rin akong mas malakas, at dinala ako rito. Sa kanila, sa iyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, magaan ang puso ni Elio. Hindi na siya hinahabol ng nakaraan, hindi na siya ikinakadena ng kahihiyan. Nawala ang lahat kay Jasmine at Victor. Napanalunan ni Elio ang lahat ng tunay na mahalaga. At iyon ang pinakamatamis na hustisya sa lahat. Ang kuwento ng nobyang inaresto sa sarili niyang kasal ay naging isang talinghaga na ikinukuwento sa buong lungsod. Nagbubulungan ang mga tao tungkol sa kanyang kayabangan, tinatawanan ang pagtataksil ni Victor, at hinahangaan ang tahimik na lakas ng lalaking minsan nilang itinuring na wala. Si Elio Santos ay hindi na naglalakad na may baluktot na balikat o nakayukong tingin. Nakatayo siya ng may dignidad, hindi dahil sa mga damit o palakpakan, kundi dahil sa wakas ay nakilala niya ang sarili niyang halaga. Bawat umaga ay gumigising siya sa tunog ng mga tawa ng kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na boses ay nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumaban ng husto. Ang kanilang mga ngiti ang kanyang korona, ang kanilang pag-ibig, ang kanyang yaman. Kasama si Alessia, nagsimulang mangarap muli si Elio. Magkasama silang naglunsad ng isang pundasyon para sa mga solong ama, mga lalaking inabandona, binaliwala, at kinutya, tulad niya dati. Ang pundasyon ay nag-aalok ng tirahan, edukasyon, at mga oportunidad sa trabaho, ngunit higit sa lahat, nag-aalok ito ng pag-asa. Nakatayo sa mga entablado sa harap ng karamihan, ikinukuwento ni Elio ang kanyang kuwento, hindi nang may kahihiyan, kundi may pagmamalaki. Sa bawat pagkakataon, nakikita niya ang mga luha sa mga mata ng mga lalaking sa wakas ay nauunawaan na hindi sila nag-iisa. Ngunit alam ni Elio na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para magbigay inspirasyon sa iba, ito ay para pagalingin ang kanyang sarili. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ang mga bata, nauupo sila ni Alessia sa tabi ng apoy, malumanay na nag-uusap tungkol sa kanilang mga peklat. Ikinuwento niya ang pagdurusa ng kanyang ina, ang huling laban ng kanyang asawa sa cancer, at ang kalungkutan na halos lumamon sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang pinakamadilim na gabi, ang kanyang takot na mabigo bilang isang ama, ang kanyang mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Sa mga tahimik na oras na iyon, natagpuan nila hindi lamang ang pag-ibig, kundi ang pag-unawa. Dalawang sugatang kaluluwa, hindi na tinutukoy ng kanilang sakit, kundi pinalalakas nito. Tungkol naman kina Jasmine at Victor, ang kanilang mga pangalan ay naglaho sa kasamaan, ang paglilitis kay Jasmine ay nagtapos sa hatol, ang kanyang dating maipagmamalaking imperyo ay naging abo. Si Victor ay lalong lumubog sa kadiliman, naging isang buhay na babala ng kasakiman at pagtataksil. Walang sinuman sa kanila ang nakatakas sa anino ng kanilang mga pinili. Isang hapon, habang lumulubog ang araw sa likod ng abot-tanaw, nagpipinta sa langit ng mga kulay ng apoy at ginto,
Tinipon ni Elio ang kanyang mga anak sa beranda ng kanilang bagong tahanan. Nasa likuran niya si Alessia, ang braso nito ay mainit na nakayakap sa kanyang mga balikat. Nagtawanan ang mga bata, itinuturo ang mga maningning na ulap, tinatawag silang mga kastilyo sa langit. Ngumiti si Elio, basa ang mga mata sa isang tahimik na kagalakan. Ibinulong niya sa kanyang sarili ang mga salitang nais niyang paniwalaan noon pa man. Hindi na ako mahina. Hindi ako wasak. Sapat na ako. Lumingon siya kay Alessia, matatag ang boses. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking tagumpay? Umiling ito. Ano? Hindi ito paghihiganti. Hindi ito ang makita silang bumagsak. Ito ay ang malaman na bumangon ako. Ito ay ang pumili na mamuhay ng lubusan, magmahal ng malalim, at hindi na muling magduda sa aking halaga. Hinalikan ni Alessia ang kanyang noo. Ang kanyang sagot ay simple. At hindi mo na kailangang magduda pa. Tumakbo ang mga bata sa kanilang mga braso, tumatawa, ang kanilang kagalakan ay dalisay at walang hanggan. Niyakap sila ni Elio ng mahigpit, ang puso ay puno ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pagkawala, dinala siya ng buhay sa sandaling ito ng kapayapaan. At sa gayon, ang kuwentong nagsimula sa kalupitan ay nagtapos sa habag. Ang kuwento ng pagtataksil ay naging isang aral ng katatagan. Sa bawat lalaking nanonood, ang paglalakbay ni Elio ay nagdala ng isang huling mensahe, mas malakas ka kaysa sa mga bagyong sumusubok na sirain ka. At gaano man kalalim ang pagtataksil, gaano man kabigat ang sakit, palaging may bukas kung saan maaari kang bumangon muli.